Magandang araw o gabi sa iyo, kabaryo. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Carla. Matagal na akong nakatutok sa channel mo. Ang ikikwento kong ito ay ang aking karanasan na hindi ko malilimutan. Nangyari ito taong 1988 sa lugar ng La Carlota, Negros Occidental. Nang mga panahong ito ay nasa 18 anyos pa lang ako. Nagtatrabaho ako noon sa isang parlor na matatagpuan sa kabilang bayan. Ang hanap buhay naman ng nanay at tatay ko ay ang pangungopra. Pero dahil sa maliit lang, ang kinikita nila ay kinakapos pa rin kami. Kadalasan ay nagigipit ako sa pamasahe dahil sa kabilang bayan pa nga ang trabaho ko. Hindi naman ako pwedeng magrenta o makitulog sa parlor. Mas lalo lang ring gigipitin sa buhay kapag nangasera pa samantalang maliit lang naman ang sahod ko. Idagdag pa na lubog pa kami sa utang ng mga panahong iyon. Kaya naman ako na lang ang gumagawa ng paraan. Merong sapa sa kabundukan at nanghuhuli ako ng mga isda. Gaya ng mga hito at dalag. Pahirapan rin ang panghuhuli at kumikita lang naman ako ng barya. Pero sapat na yon para sa pamasahe ko. May ibang tao rin naman na nanghuhuli roon pero tuwing hapon ay wala na sila. Hindi ko naman alam kung bakit. Sa pag-uwi ko ng bahay matapos kong makabenta ng isda, bigla naman akong sinita ni Lolo. Ayon dito, kung saan raw ba ako pumunta. Ang sagot ko naman ay sa sapa. Kitang-kita naman ang pagkabigla sa mukha niya nang marinig ang sinabi ko. Saad niya, merong aswang roon lalo na kapag magdadapit hapon na. Kababaing tao ko raw at dalaga pa ay masyado ng gala. Kaya naman pinagtawanan ko na lang itong si Lolo. Paano ba naman? Ay hindi ako naniniwala pagdating sa ganong usapin. Sa radyo ko lang kasi naririnig ang mga ganong bagay. Yung mga kwentong katatakutan noon. Dahil sa reaksyon ko, ay pinagalitan naman ako ni Lolo. Paano ba naman? Ang tigas-tigas raw ng ulo ko. E anong magagawa ko? Ito lang naman ang pinagkukunan ko ng pamasahe. Mahirap naman na mawalan ako ng trabaho. Saka hindi naman ako dapat matakot kung totoo man sila. Mas naniniwala pa ako sa Diyos Ama kumpara sa mga ganoong uri ng nilalang. Nagkunwari na lang ako noon, kabaryo. Nasusunod na kay Lolo. Ngunit palihim pa rin akong nagpupunta roon tuwing hapon. Hanggang sa isang hapon, ako lang ang mag-isang nanghuhuli ng biglang meron akong narinig na kaluskos sa di kalayuan. Bigla naman akong kinabahan ng oras na iyon. Kakaiba ang ingay na iyon na nagiging dahilan ng pagtaas ng balahibo ko sa mga braso. Kaya naman ang ginawa ko, saglit kong iniwan ang ginagawa ko. Lumapit ako sa damuhan kung saan ko narinig ang ingay. Nawala na lang ang pagkabog sa dibdib ko nang masilayan ko na isa lang pala itong matandang lalaki. Palagi ko ay manghuhuli rin ito ng isda. Kaya nga lang, napansin ko na wala itong dalang paminwit at balde. O di naman kaya ay iba pang kagamitan sa panghuhuli. Nakasuot ito ng sombrero kaya hindi makikita ang kanyang mga mata. Pero nang iangat nito ang ulo at nang tumingin ito sa akin, napaatras naman ako sa sobrang pagkabigla. Paano ba naman? Nanlilisik ang mga mata nito. Pero nang kusutin ko ang mga mata ko at muli ko itong pakatitigan, naging normal na ang kanyang itsura.
Nagtanong pa nga ito kung ayos lang ba ako dahil mukhang pagod na pagod raw ako. Ang sagot ko naman ay ayos naman pero nagugutom na. Napapatitig naman ito ng seryoso sa akin at maya-maya nagsabing malapit lang ang bahay niya sa lugar. May mga pagkain siya roon at wag daw akong mahiya. Dito ko napagtanto noon na taga doon lang pala ang matandang yon. Nalaman ko rin na may bahay pala ito sa bundok. At dahil ayaw ko nang maranasan, nabigla na lang akong namamalikmata nang dahil sa gutom. Kahit nahihiya pa, ay tinanggap ko ang paanyaya niya. Ang sabi pa niya, wag raw akong mag-alala tungkol sa isda dahil may huli rin siya at ibibigay na lang niya sa akin. Kaya naman napatango na lang ako ng oras na yon. Nang makarating kami sa may kalakihang kubo nito at nang makapasok, nasilayan ko na maraming nakahapag sa mesa. Ang sasarap ng ulam, gaya ng sinigang na hipon, adobong baboy, dinuguan at kaldereta. At nalaman ko pa na may kasama ang matanda sa bahay. Isang matandang babae. Nasa tansya ko ay asawa nito. Nagpakilala naman ako sa kanilang dalawa. Ayon sa matandang babae, ang pangalan nito ay Corazon at ang mister niya na matandang lalaki ay si Gaudencio. Natanong ko naman sila kung sila ba ang magkasama sa buhay. Ang tugon ni Mang Gaudencio ay oo. Namatay raw ang anak nila noong mga bata pa sila at mula rin noon ay hindi na nagbuntis pa itong si Manang Corazon. Nahulaan pa nga ng matandang lalaki na nagtatrabaho ako at ang pangingisda ko sa sapa ay pantustos ko sa pamasahe. Sabi ko naman ay tama ang payag nito. Maya-maya pa, dito niyaya na akong kumain ng mag-asawa. Sobra naman ako nagpapasalamat sa kanilang kabaitan. 3 kaming nagsalo-salo sa hapagkainan. Kaya naman yung una kong nilantakan ay yung dinuguan. Ito kasi yung pinaka-paborito ko sa lahat. Malinamnam at medyo maanghang nang dahil sa siling haba. Pagkatapos ay yung ibang ulam naman. Kalahating oras kaming kumakain dahil nagkwekwentuhan pa kami ng kung ano-ano. Hanggang sa ako na ang nagsabing busog na ako. Nag-abot naman ng salabat itong si Mang Gaudencio sa akin. Ang sabi niya, masarap daw di umano humigop nito kapag busog at para matunaw agad ang kinain. Gawa ng mahilig ako sa lasa ng luya, tinanggap ko naman yon. Nang nasa kamay ko na ang tasa, nagkatitigan pa silang mag-asawa. Hindi ko naman alam kung anong kahulugan nun pero isinawalang bahala ako na lang at humigop na nito hanggang sa maubos ko. Totoo nga ang sabi ng mga matatanda. Mas napabilis ang pagtunaw ng kinain ko. Nagpaalam na ako sa dalawa na uuwi na at nagpasalamat sa napakasarap na hapunang inihanda nila. Hapunan na rin kasi yon dahil 6:00 na ng gabi. Pero tumupad si Mang Gaudencio. May kinuha ito sa may kusina na isang balde at nang makita ko ay puro hito ito. Ipinamimigay ito sa akin. Mang Gaudencio, paano niyo po nahuli ang mga yan? Mahirap po kasing manghuli sa may sapa, di ba? Tanong ko naman dito. Nag-uusap kami ng dialekto na ginagamit sa aming probinsya. Napangisi naman ang matanda habang sumasagot ito ng, simple lang iha, may nilalagay ako sa tubig.
Hindi ko naman alam kung nagsasabi siya ng totoo o nagbibiro lang, pero hindi ko na lang yon pinagtuunan pa ng pansin. Mukhang hindi naman kasi ito seryoso sa kanyang sinasabi. Nagpaalam na ako na uuwi na, pero sabi niya ay sandali lang. Kaya naman huminto ako. May ibinigay ito sa akin na gasera na merong hawakan. Dagdag pa niya ay baka abutin ako ng dilim sa daan. Mahirap na daw, lalo pat babae ako. Medyo malayo-layo pa naman raw ang lalakarin ko. Kaya naman malugod akong nagpaalam at nagpatuloy na sa paglalakad. Bitbit ko pa ang 2 balde sa iisang kamay. Mabuti na lang ay konti lang ang laman ng isa, kaya hindi ito nakadagdag ng bigat. Nakauwi naman ako ng ligtas sa aming lugar, at dahil magsasara na ang palengke, hindi na ako dumiretso doon. Nagtungo na lang ako sa bahay ni Aling Temya, ang may-ari ng tindahan ng isda sa may palengke. Yung anak nito, yung napagbentahan ko dahil naroroon pa ang ginang. Pagkatapos may bigay ang pera ko, ay umuwi na ako. Itinago ko na lang yung balde at pati na rin yung gasera para hindi na mag-usisa pa itong si Lolo. Alam ko naman kasi na papagalitan ako nito pag nalaman niyang nagpunta na naman ako ng sapa. Samantalang yung mga magulang ko ay hinahayaan lang ako na tumayo sa sarili kong mga paa. Kaya nga ng mga oras na iyon ay pinagalitan ni Lolo sina nanay at tatay. Sabi pa niya na pinababayaan lang raw nila ako at kung paano ay baka may mangyaring masama sa akin dahil sa pag-akyat ko sa bundok. Alam ni Lolo na doon ako nagtungo, kaya kinompronta naman ako ni tatay kung totoo ba yon. Dahil alam kong natatakot itong magalit ay umamin na ako. Ang sabi ko ay nanghuhuli lang ako ng hito doon. Nakita ko na nag-iba ang timpla ng mukha niya at maya-maya'y bigla itong nagmura. Nagtanong pa ito kung may nagyaya sa akin na kumain. Para hindi na ito gaanong magalit, sumagot naman ako ng wala. Tumugon ito ng mabuti kung ganon, dahil kung may nakain ako mula sa ibang tao, matutodas raw ako. Hindi ko alam kung bakit ito nabanggit ni tatay, pero medyo kinilabutan ako ng sandaling yon. Natulog na ako ng gabing yon dahil nakaramdam na ako ng antok. Nang maalimpungatan ako ng mga 12:00 ng hating gabi, napansin ko na parang nahihirapan akong huminga. Sinubukan ko namang tumagilid, pero ganun pa rin ang pakiramdam ko. Uminom naman ako ng tubig, ngunit ganun pa rin ang nararanasan ko. Kaya naman, nagdasal na ako na sana ay maging maayos na ang kalagayan ko. Mabuti na lang ay nakahinga na rin ako ng maluwag, kaya muli akong nakabalik sa pagkakatulog. Pero sa mga sumunod na araw, napapansin ko na pabalik-balik ako sa banyo. Paano ba naman kasi ay palaging kumukulo ang sikmura ko. Noong isang araw naman ay hindi naman ako nakakaranas ng ganito. Kaya naman dito na ako nagduda na baka may nakain akong hindi maganda, kaya sumasama ang sitwasyon ng sikmura ko. Bigla kong naalala ang binanggit ni tatay tungkol sa lason. Ito yata ang ibig niyang sabihin. Kung nalalason ako ng dahil sa kinain ko, nangangahulugan lang pala na masama yung mag-asawa na napagkainan ko. Dahil dito ay hindi na ako pumunta sa sapa ng mga sumunod na araw. Nangungutang na lang ako sa mga kakilala ko para lang magkaroon ng pamasahe papunta ng trabaho.
Masama pa rin ang sikmura ko ng mga sandaling yon, bagamat nakakapasok pa rin naman. Mabuti na lang, hindi gaanong nag-aalboroto ang tiyan kapag may ginagawa. Pero lumapit ako kay nanay nang nasa bahay na ako. Gusto kong alamin kung anong meron sa kabundukan. Sinabi niya na meron daw naman lalason na nakatira doon. Nangunot ang noo ko at nagtanong kung anong kahulugan nun. Ang sabi nito ay isang uri ng masamang tao na nangongolekta ng lason na kinukuha nila mula sa palaka at sa iba't ibang uri ng mga halamang ugat, dahon o bunga. Hinahalo nila ito sa pagkain o inumin at binibigay sa punteriya. Bagamat hindi agad umiepekto ang lason, unti-unti namang humihina ang sistema ng katawan hanggang sa mamatay ito. May itim na orasyon ang lason dahil kontrolado ito ng mga manlalason. Sila rin ang nagpapasya kung kailan nila tutuluyan ang biktima sa pamamagitan ng orasyon na gagawin nila. Kaya ang lason ay tuluyan ng kakalat sa loob ng katawan hanggang sa mamatay ang biktima. Layunin kasi ng mga manlalason na pahirapan muna ang mga biktima bago ito patahimikin. Samantala, kinabahan ako sa narinig mula kay nanay. Ang tanong ko tuloy sa aking sarili kung ano bang atraso ko doon sa dalawang matanda. Bakit nila ako nilalason? Nananalangin ako na sana ay mali ang iniisip ko. Sana hindi sila ganon. Napagpasyahan kong obserbahan muna ang sarili bago ko ipagtapat sa kanila ang tungkol dito. Dumaan pa ang mga araw at bagamat pumapasok pa rin naman ako sa trabaho, nararamdaman ko ang pananamlay ng katawan ko. Tumitindi rin ang sakit ng tiyan ko kung minsan. Kumbaga, humihilab at kumikirot. Yung tipong kapag umupo ka ng pabaluktot, mararamdaman ang sobrang sakit. Hanggang sa umabot sa puntong nilalagnat na ako at nagsusuka ng madalas. Kaya naman pansamantala muna akong hindi pumasok. Sobrang sakit rin ang ulo ko na parang binibiyak. Napapansin na iyon ni Lolo kaya inusisa naman ako nito. Bakit madalas kang magsuka po? Magtapat ka nga. Buntis ka ba? Tanong dito ni Lolo. Paano po ako mabubuntis, Lo? Wala naman po akong nobyo saka mas prioridad ko ang pagtatrabaho para makapag-ipon at makabalik sa pag-aaral. Tugon ko naman sa kanya. Naniwala naman ito sa mga sinabi ko. Napunan niya na namumutla ako kaya't hinawakan niya ako sa leeg. Nagulantang siya dahil inaapoy na raw ako ng lagnat. Ano raw ba ang nangyayari sa akin at bakit ako nagkasakit ng ganon? Dahil dito, ipinagtapat ko na sa kanya na kumain ako sa isang bahay noong nakaraan at hindi ko lubusang kilala ang mag-asawang iyon. Nanlaki naman ang mga mata niya, kabaryo, at sabay bulalas na sinasabi niya na nga, mabibiktima ako ng manlalason sa pag-akyat sa bundok. Sinabi niya lang noong nakaraan na may aswang para ganap kong maunawaan na delikado roon. Pero ang totoo ay manlalason raw ang mga nandun. Sadyang napakatigas raw ng ulo ko. Kaya't ang tanong ko kay Lolo ay kung papaano matatanggal ang lason sa sistema ko. Ang sagot naman nito ay kailangan daw ng isang albularyo. Wala ang mga magulang ko ng oras na yon dahil pareho pa silang nasa koprahan. Saglit naman akong iniwan ni Lolo. Tatawagin niya raw ang kaibigan niyang albularyo na si Mang Agaton.
Ang bahay nito ay hindi naman nalalayo sa aming tirahan. Makalipas siguro noon ng 20 minutos, bumalik na si Lolo kasama si Mang Agaton, pati na rin itong si Nanay. Huling dumating si Tatay na parang may iniiwasan. Nabalitaan na rin nila ang nangyayari sa akin. Makikita naman sa mukha ni Tatay ang matinding galit. Sa kabila ng nararanasan ko, nagawa niya akong sampalin at pinagsabihan na pasaway ako kaya ko ito sinapit. Sasampalin pa sana ako nang pinigilan lang siya ni Lolo at Nanay. Pinagsabihan naman siya ng albularyo na kung didisiplinahin ako ay huwag sa mga sandaling iyon dahil gagamutin pa ako nito. Doon na lang huminahon si Tatay. Lumabas na rin ito at parang asiwang-asiwa pa sa manggagamot. Sa hindi malamang dahilan, hindi nito magawang makalapit sa matanda na kulang na lang ay mapapaso siya sa oras na gawin niyon. Sa mga sandaling iyon, masamang-masama ang loob ko kay Tatay. Biruin niyo naman na may sakit na nga ako, ay nagagawa pang saktan. Palibhasa, ganun kasi ang ugali ni Tatay na kapag sobrang nag-aalala, ay nagagalit ito ng sobra. Samantala naman ang unang ginawa ng albularyo ay tinawas niya ako. At tama nga ang lumabas sa pinatulong kandila sa tubig. Isang manlalason ang may gawa sa akin ito. Lalo't medyo bumubula na rin ang bibig ko ng mga oras na yon. Hinalo raw ang lason sa ininom kong salabat. Ang sabi naman ni Mang Agaton, kung nakakalason na halaman at katas mula sa hayop ang panlaban nito, tatapatan niya ng halamang gamot at katas rin ng hayop. Samantala, nakita ko naman na may boteng inilabas ang albularyo. Langis ito pero may mga halaman sa loob. May apdo ng sawa at buntot ng toko. Sinabi naman ni Mang Agaton na iyon nga ang sangkap ng langis niya. Nagsalin siya ng langis sa baso at pagkatapos ay pinapainom ito sa akin. Alam ko naman na hindi maganda ang lasa pero alang-alang sa paggaling ko, inubos ko na ang laman ng baso. Bumulong pa sa kanyang palad ang manggagamot at makaraan nito. Hinilot-hilot ang aking tiyan sa loob ng ilang minuto. Matapos nun, ay nagwika naman si Mang Agaton na ayos na raw ako. Matatanggal na ang lason sa katawan ko oras na umihi ako. Dagdag pa niya, masyadong malakas ang kapangyarihan ng mga manlalason pero wala silang panlaban sa aral ng kanan. Ang kadiliman kailanman ay hindi mananaig sa liwanag. Dahil dito ay nagpasalamat naman si Lolo sa kaibigan. Ganun rin naman itong si Nanay. Samantalang si Tatay naman ay hindi pa rin pumapasok sa bahay. Mahahalata mo na galit pa rin ito sa akin. Nang makalis na ang albularyo, nagulat naman ako nang bigla akong kwinelyuhan ni Tatay. Ang sabi nito, mangutang na lang raw ako ng pamasahe sa iba at wag nang umakyat pa sa bundok. Dahil dito ay napatango na lang ako. Noon ko lang nakita na magalit ng ganoon si Tatay. Dati naman ay hindi siya ganito dahil mahinahon siyang tao. Nakakapanibago ang ugali niya. Sa katunayan nga ay si Lolo lang ang istrikto. Pero parang dinadaig pa niya ang pag-uugali nito. Sa loob-loob ko naman, nasa tamang edad na rin naman ako para pagsabihan pa ng ganoong bagay. Samantala, nagpaalam si Nanay na
babalik sa koprahan at tatapusin lang muna nila ang gagawin. Mamayang 8:00 ng gabi raw sila babalik. Hindi na raw magluluto dahil bibili na lang ng kanin at ng lutong ulam. Kaya naman napatango na lang ako. Natatandaan ko pa na ang oras nun ay 6:30 ng gabi. Kami na lang ni Lolo ang naiwan sa tahanan. Sinabi naman ni Lolo na sa susunod ay huwag ko nang uulitin ang gawing yon. Oo't nasa hustong edad na ako, pero dapat pa rin gabayan lalo't dalagang tao ako. Maraming masamang tao sa paligid, pero napupunan niya rin ang pagbabago ng ugali ni tatay. Hindi niya raw alam kung pagod lang ito sa araw-araw o hindi naman kaya ay may pinagdadaanan sila ni nanay na hindi na nakakarating sa kanya. Iniba ko naman ang usapan namin ni Lolo Cabarrio. Ang tanong ko ay bakit gumagawa ng masama ang mga manlalason. Ano ang intensyon ng mga ito sa kanilang binibiktima? Ang tugon naman ni Lolo ay hindi raw niya alam. Basta alagad ng dilim ay asahan ng naghahasik ng lagim nang walang dahilan. Napaisip naman ako ng malalim sa mga sinabi niya. Hindi nagtagal, Cabarrio. Inutusan niya ako na uminom ng maraming tubig para mailabas ko na raw ang lason sa katawan at upang ganap na akong gumaling. Ginawa ko naman ang sinabi niya, Cabarrio. Siguro ay nakalimang baso ko ng tubig. Kakaiba rin ang panlasa ko sa tubig. Kahit wala naman talagang kalasa-lasa. Matapos naman ito ay pinagpahinga na ako ni Lolo para guminhawa ang pakiramdam ko. Samantalang siya ay magpapahangin lang sa labas at hihintayin sila nanay at tatay. Pero hindi ko ito sinunod. Nang makalabas na siya ay nagtungo ko sa kwarto nila nanay at tatay. Maglilinis kasi ako ng kanilang munting kwarto. Tutal ay hindi naman masakit ang tiyan ko at hindi na rin ako nilalagnat. Ito lang ang naisip kong paraan para humingi ng tawad sa ginawa kong pagsuway sa kanilang mga bilin. Ang una kong ginawa noon, Cabarrio, ay nagwalis ako sa may sahig at matapos nito ay yung higaan naman ang inasikaso ko. Inayos ko rin ang mga unan nun. Yung una kong inayos sa pagkakalagay ay yung unan ni nanay at pagkatapos ay yung unan ni tatay. Kaso, nang ibabaliktad ko na yung unan niya. Nagulat naman ako dahil sa ilalim pala nito ay punong-puno ng laway. Tuyo na ito at nakadikit na sa punda. Dati na akong naglilinis ng kanilang kwarto pero minsanan lang. Palagi namang malinis ang unan ni tatay noon pero ng mga sandaling ito, napakarumi nito at punong-puno ng laway. Nalalanghap ko pa ang napakasangsang na amoy. Dahil dito ay ibinalik ko lang sa dati nitong pwesto. At dahil natapos na rin ako sa paglilinis, lumabas na ako ng kwarto. Naramdaman ko rin na tinatawag ako ng kalikasan kaya nagpunta ako ng palikuran at doon umihi habang nakaupo sa may inodoro. Laking gulat ko naman dahil halos 5 minuto na akong umiihi, hindi pa rin mabawas-bawasan ang laman ng pantog ko. At nang maubos na ang ihi, nakaramdam na ako na ganap na akong masigla. Sinipat ko pa ang inodoro bago ko ito buhusan. Sobrang dilaw ng ihi at ang daming bula nito. Palagay ko ay naroroon na ang lahat ng lason at nailabas na ng aking katawan. Noong pumatak naman ang 8:00 ng gabi, dumating na sila nanay at tatay.
May dala nga si nanay na kanin at ulam na palagay ko ay binili nila sa karinderya. Dito na kami nagsalo-salo pero hindi ko alam kung bakit hanggang sa mga sandaling iyon ay mainit pa rin ang ulo ni tatay sa akin. Masamang masama ang tingin nito. Pinagsabihan pa nga siya ni lolo na kalimutan nito ang ginawa kong kasalanan. Alam ni lolo na nadala na ako at kailanman ay hindi na babalik sa bundok. Nausisa naman ako ni nanay kung nakaihi na ako. Ang sagot ko naman ay opo. Nailabas ko na ang lason sa aking katawan. Sobra namang natuwa si nanay. Maliban kay tatay na seryoso pa rin ang kanyang muka. Kapansin-pansin na hindi rin nito ginagalaw ang kanyang pagkain. Natanong naman ni nanay kung bakit ayaw pa nitong kumain. Huminga ng malalim si tatay at maya-maya padabog itong tumayo at nagsabi na nawalan na ito ng gana. Habang binibigkas niya ang katagang iyon, nakatitig ito ng masama sa akin. Umalis na ito ng kusina at saka pumasok na ng kwarto. Samantalang sila nanay at lolo ay nagbubulungan. Nagtataka sila kung bakit ganito na ang inaasta nito. Ayon naman sa aking ina, mula raw nang makipag-inuman nito sa kabarkada noong nakaraang buwan, ay naging ganito na ang ugali nito. Likas kay tatay na hindi umiinom pero dahil minsan lang raw silang magkitang magbabarkada, pinagbigyan niya ang mga ito. Galing kasi sa ibang probinsya ang mga kaibigan niya. Samantalang yung ilan ay taga Maynila kaya pinsanan na lang talaga sila kung magkita. May mga sariling pamilya na rin kasi ang lahat ng barkada ni tatay. Dagdag pa ni nanay na sa pag-uusap nila ni lolo, sa una ay medyo mainitin lang raw ang ulo nito. Pero habang tumatagal ay palala na ng palala. Hanggang sa umabot nga na masaktan na ako ni tatay. Ang biro naman ni lolo ay baka may buwan na dalaw itong si tatay, kaya't wag na lang intindihin. Babalik rin daw ito sa dati. Natawa naman itong si nanay. Matapos naming kumain, ipinagpahinga na ako ng aking ina. Tamang-tama dahil medyo inaantok na rin ako ng mga sandaling yon. Ang gagawin ko na lang ay ang tunawin saglit ang mga kinain at pagkatapos ay matutulog na. Isang oras akong nakinig sa debateryang radyo at nang nasa tansya ko ay natunaw na ang kinain ko ay nakatulog na ako. Nagising na lang ako noong mga bandang 1:00 ng madaling araw. Paano ba naman kasi? Naririnig ko na parang may ngumangasab sa ilalim ng silong ng bahay. Siya nga pala, yung sahig namin kabaryo ay yari sa tabla, kaya't merong silong sa ilalim ng tahanan. Hindi ko alam kung anong klaseng ingay iyon at kahit na medyo natatakot, napagpasyahan ko na lumabas ng bahay. Dinampot ko naman ang gasera at pumanaog sa tirahan. Nang silipin ko ang ilalim ng silong at nang tamaan ng liwanag ng gasera ang pwesto, napaatras ako at napatulala ako dahil sa kahindik-hindik na aking nakita. May nilalang sa ilalim ng silong namin. Kasing katawan ito ni tatay at ang suot na salawal ay katulad rin ng sa kanya. Ang kaibahan lang ay natatabunan ng makakapal na mga balahibo ang mukha nito. May matatalas na ngipin, nanlilisik ang mga mata at iba na ang kulay ng balat. Kulay itim. May nilalantakan at niluluray-luray niya itong patay na kambing.
Siguro ay ninakaw niya ang hayop na iyon dahil sa mga panahon na iyon ay wala naman kaming alaga na ganoong uri ng hayop. Agad naman ako nitong napansin at hindi nagtagal ay umangil ito ng mahina ngunit napakabagsik. Naghahalo pa ang malapot na laway nito at ang dugo ng hayop. Agad na akong pumasok sa loob at nang makapasok na rin sa sarili kong kwarto ay kinandado ko na ito. Nanginginig ako sa takot at pinagpapawisan. Hindi ko akalain na isa na palang halimaw itong si tatay na tinatawag na aswang. Totoo pala ang mga ganito at hindi lamang katang-isip. Marahil sa mga oras na iyon ay himbing na himbing sa pagkakatulog sina lolo at nanay. Kaya naman hindi nito narinig ang nililikhang ingay. Narinig ko naman na parang may naglalakad sa labas ng pintuan ng kwarto ko. Malakas ang kutob ko na si tatay iyon at nakapasok na rin ito sa loob ng tirahan. Dinampot ko ulit ang gasera at dahang-dahang lumapit sa pintuan. Ibinaba ko sa sahig ang ilawan, samantalang ako naman ay unti-unting dumadapa. Medyo malaki ang siwang ng pintuan sa may ibaba, kaya medyo makikita mo ang nasa labas nito. Sapat rin ang liwanag upang masilayan ang paligid. Nang sumilip ako, nawindang ako at nagsitayuan ang mga balahibo ko. Nang makita ko na nakadapa rin si tatay at nakatitig ito sa akin. Punong-puno pa ng dugo ang bibig nito. Kitang-kita ko ang nagbabaga nitong mga mata at maya-maya pa ay mabilis na itong tumayo dahil paa na lang ang nakikita ko. Napabalikwas ako nang marinig na tinutulak niya ang pintuan. Pero tahimik niya lang iyong ginagawa. Kaya naman medyo mahina lang ang tunog nito. Yung tipong dinidiinan lang niya ng kanyang mga kamay. Dahil dito ay bumalik na ako sa aking higaan at nagtalukbong na ng kumot. Samantalang si tatay ay nagpapatuloy pa rin sa pagtutulak ng pintuan. Nakikita ko kasi na lumulundo-lundo ito. Mabuti na lang ay matibay ito dahil hindi naman ito nasisira. Mga 15 minutos niya itong ginagawa at makaraan nito ay naramdaman ko na nawala na ang presensya niya sa labas ng pintuan. Wala na ring nagtutulak nito. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang pagngasab sa ilalim ng silong. Palagay ko ay binalikan niya ulit ang karne at ito ang kanyang nilalantakan. Iniisip ko tuloy noon kung saan ito nakuha ang pagiging halimaw. Dito biglang sumagi sa isipan ko na kaya naglalaway ng sobra si tatay ay dahil nga sa ganito na ito, gaya ng nakita ko sa pundang unan niya. At ito rin ang dahilan kung bakit naging mainitin ang ulo niya at kaya hindi na interesado pa sa pagkain ng normal na tao. Palagay ko rin ay baka nahawaan siya ng kanyang kainuman. Matatandaan kasi na nagkwento si nanay kay lolo tungkol sa pagkikita ng mga kabarkada at ang pagyayayaan sa inuman. Hindi man ako naniniwala noon sa aswang. Bago pa ito mangyari, ay alam ko na ang patungkol sa hawaan. Alam kong nayanggaw ito. Kinabukasan ay maaga akong gumayak para pumasok sa trabaho. Nagulat rin ako nang malaman kay lolo na nagpunta na rin sa koprahan sila nanay at tatay. Dito ko napag-isip na ililihim ko muna sa kanila ang patungkol sa pagiging aswang nito.
total. Mukhang kontrolado pa rin naman niya ang kanyang sarili. Dahil kung hindi, dapat sana'y ginawa na siyang masama kay nanay dahil sila ang magkatabi sa higaan. Nang makabihis na ako at nang magpaalam na kay lolo, napapasok na. Sumilip muna ako sa ilalim ng silong ng aming bahay. Wala ni isang bakas ng dugo ng hayop ang matatagpuan doon. Halatang nilinis ito. At habang naglalakad, nakasalubong ko naman si Aling Roberta at nagtanong sa akin kung may nakitang kambing na palakad-lakad. Alam ko na yung kambing na ninakaw ni tatay ang hinahanap nito. Kaya't ang magalang kong tugon sa kanya ay hindi ko alam. Kahit mali si tatay, pinagtakpan ko ang mali nitong ginagawa. Dagdag pa ng matandang babae, hindi lang raw kambing ang nawawala. Nawalan na rin raw siya ng iilang mga pabo. Malakas ang kutob niya na may aswang at merong nagnanakaw nito. Kaya naman sa oras raw na matagpuan ang nilalang, hahampasin niya ito ng napakahaba na buntot na pagi hanggang sa mamatay. Nagkunwari naman ako at nagsabing ganun nga ang gawin niya. Ilang oras akong nasa parlor. Siya nga pala, janitress ang trabaho ko roon. Kaya naman medyo nakakapagod. Nang makauwi na ako sa bahay, matapos ng ilang oras na pagtatrabaho, nagulat ako nang masilayan na namimilipit sa sakit ng tiyan si nanay at lolo. Alam kong tiyan ang iniinda nila dahil hawak-hawak nila ito at bumubula pa ang mga bibig. Nakita ko na nakatayo lang si tatay at parang wala itong reaksyon. Parang hindi ito nag-aalala sa nangyayari sa kanyang sariling ama at asawa. Dahil dito ay pagalit akong nagtanong noon kung ano ang ginawa niya sa dalawa. Umiling lang siya at nagsabi na hindi siya ang may gawa, kundi ang mga manlalason. Maya-maya pa ay bigla naman akong sinunggaban ni tatay at muli niyang kwinelyuhan. Pagalit naman itong nagtanong kung saan matatagpuan ang mag-asawang manlalason. Binanggit ko naman ang eksaktong lokasyon ng mga ito. Nagbili naman sa akin si tatay na tawagin itong si Mang Agaton. Ipagamot ko raw si nanay at lolo na sa oras na iyon ay kapwa hindi makapagsalita nang dahil sa iniinda. Napatango na lang ako ng oras na iyon, kabaryo. Nagulat na lang ako nang bigla akong yakapin ng maigpit ni tatay at gumanti rin ako. Mahal na mahal niya raw ako. Ramdam ko naman ang nag-uumapaw niyang kalinga sa saglitang pagkakayakap namin. Yumakap din ito kay nanay at lolo ng buong pagmamahal. Hindi nagtagal, tumalikod na si tatay at nasa aktong aalis na nang tawagin ko ito. At dito ko tinanong kung saan ito pupunta. Ang tugon nito ay ipaghihiganti niya ang nangyari kanila nanay at lolo. Hindi ko na siya napigilan pa at mabilis na itong umalis. Agad ko namang tinawag si Mang Agaton at agad pinapunta sa bahay. Aniya, maliwanag na manlalason ang may gawa nito. Nagtanong naman ito kung ano ang huling kinain o yung pagkain na nanggaling sa ibang tao. Ang sagot ko naman ay kumain kami ng ulam at kanin na galing sa karinderya. Dagdag ko pa, nakapagtatakang sila lolo lang ang tinablan samantalang ako ay hindi. Ang tugon naman dito ng manggagamot, iyon ay dahil nasa katawan ko pa ang langis na
ininom ko mula sa kanya. At may lalabas ko ang lason sa pamamagitan ng pag-ihi. Mabilis na tinawas naman ni Mang Agaton ang dalawa. At ang lumalabas sa luha ng kandila na ipinatak niya sa tubig na nakalagay sa planggana, manlalason raw talaga ang may gawa nito sa kanila. Hinalo raw iyon sa pagkain na kanilang binili. Dali-daling pinainom ng manggagamot sina nanay at lolo ng langis na may katas, ng halamang ugat, apdo ng ahas at pati na rin ang katas ng buntot ng tuko. Matapos mainom ng dalawa, unti-unti nang kumakalma ang mga ito. Hindi na namimilipit sa sakit at lalong hindi na rin bumubula ang kanilang bibig. Kaya naman sinabi ni Mang Agaton na hintayin lang ng dalawa na ilabas ang lason sa pamamagitan ng pag-ihi. Ang paglalantad pa ng albularyo, likido o katas raw ang lason na ginagamit ng mga ito. Nagtanong ito kung nasan si tatay. Ipinagtapat ko naman sa matanda ang totoo. Nais nitong ipaghiganti ang nangyari kanila nanay at lolo. Hindi na rin pala ito lingid sa kanilang dalawa dahil habang nalalason raw sila, naipagtapat na iyon ni tatay. Hindi lang agad makahingi ng tulong kay Mang Agaton dahil isa na siyang ganap na aswang at hindi na siya makalapit-lapit dito. Ang pagtatapat ng manggagamot sa amin, wala na raw pag-asang gumaling pa ang aking ama. At sa kanaong una pa lang nilang pagharap ay alam niya na. Umiiwas daw kasi ito. Batay pa sa kanya, yung mga manlalason raw na bumiktima sa amin ay magkakamag-anak. Dagdag pa ng albularyo ay inggit ang dahilan kung bakit kami nilalason. Napakunot noon naman ako ng oras na yon, kabaryo. Hindi ko mawari kung ano ang kinaiinggitan ng mga ito. Mahirap lang naman kami noon at baon pa sa utang. Pero ang palagay ng albularyo ay dahil siguro sa buo ang aming pamilya. Samantalang yung mag-asawang manlalason ay namatayan ng anak. Samantalang yung may-ari naman ng karinderya, isang matandang dalaga. Dito na ilabas ni nanay ang lason sa pamamagitan ng pag-ihi at ganun rin naman itong si lolo. Kinabukasan ay hindi na bumalik pa itong si tatay. May iniwan itong isang liham at ang nakasulat ay lalayo na ito sa amin. Nahawaan raw siya ng pagiging aswang ng tinuturing niyang kaibigan noon at hindi niya akalain na ganito ang sasapitin matapos makipag-inuman. May katagalan na rin niyang pinipigilan ang pagkasabik sa laman ng tao. Madalas pa nga ay nagnanakaw na lang siya ng alagang hayop ng iba upang ipanglaman sa kanyang sikmura. Pero batid niya na sa paglipas pa ng maraming panahon, baka hindi niya na makontrol ang kanyang sarili, kaya't napilitan na itong magpakalayo-layo. Mahal na mahal niya raw kami kaya maghihiganti siya. Sobra naman naming ikinalungkot ang maramdaming sulat na ginawa ni tatay. Napaiyak naman si nanay pero wala na siyang magagawa dahil ganap na nga itong aswang. Hindi na ito makakabalik pa sa dati. Bumilang lang ng 1 linggo, nabalitaan namin na namatay na ang may-ari ng karinderya na si Aling Tess. Natagpuan ito sa mismong loob ng tahanan. Nawakwak ang tiyan at nawawala ang mga laman loob. Maraming naniniwala na aswang ang may gawa nito. O hindi naman kaya ay may pumatay
sa marahas na paraan. Makaraan naman ang isang buwan. Dumalaw naman kami ni Mang Agaton sa tahanan nila Mang Gaudencio at Manang Corazon. Wala nang tao roon. Abandonado na at ang naiwan na lang na bakas, ang dugo sa sahig at pati na rin sa mga naiwang damit roon. Bukas ang pintuan, kaya naman malaya kaming nakapasok. Dito ko napagtanto na wala palang kalaban-laban ang mga manlalason pagdating sa bagsik ng aswang gaya ni tatay. Ang opinyon pa ng albularyo, baka malakas na uri ng aswang ang nanghawa sa kanya, kaya pati mabagsik na manlalason na marami nang nabibiktima ay hindi na umubra kay tatay. Samantala, hanggang ngayon na nakapagtapos na ako sa pag-aaral dahil ipinagpatuloy ko pa ang pag-iiskwela noon at may sariling pamilya na rin ako ngayon at may magandang trabaho. Hindi pa rin nagpapakita si tatay. Wala na rin kaming nababalitaan ni nanay tungkol sa aswang sa aming lugar. Siguro ay ganap nang nagpakalayo-layo itong si tatay. Pero kahit alam kong napaka-imposible, may mensahe ako para sa kanya, kabaryo. Mahal na mahal kita, tay. Pasensya na kung hindi ko ito nasabi sa inyo noong nagpaalam ka sa amin na magpapakalayo-layo ka na. Maraming salamat sa mga pangaral nyo sa akin. At pangako, gagabayan ko ng mabuti ang 3 mga apo nyo kahit malalaki na sila ngayon. Itinanim ko sa kanilang isip na isa kang ulirang ama. Siya nga pala, mga kabaryo. Pumanaw na si Lolo noong taong 2005 nang dahil na din sa kanyang katandaan. Nagsilbing aral na rin sa akin ang pangyayaring iyon na huwag basta-basta magtitiwala, lalo na kung hindi mo naman ito kakilala. Baka mamaya, isa palang manlalason na may lihim na inggit sa iyo ang taong nasa harap mo. Hanggang dito na lang ang kwento ko, kabaryo. Maraming salamat kung mapili mo man. Matagal na ako nakikinig sa iyo. At gaya ng iilan, parehas kami ng mga naranasan sa buhay. Muli, ako po ito si Carla. Maraming salamat. Kwentong Baryo. Okay, so yun, tapos na yung kwento natin, mga kabaryo. Maraming salamat sa umabot dito, no. Sana nasa mabuti kayong kalagayan, lalo na yung mga nasalanta ng bagyo, no. So ito, yun nga yung komento ko sa kwento. Napakalakas lang na manlalaso na ito. Pero yun nga, nakalungkot kasi nawala yung tatay ni Carla, no. Hindi ko lang alam kung anong uri ng aswang yung nangyanggaw sa kanya, pero ang masabi ko, napakalakas nun. Kasi nga, hindi na nagamot ni Mang Agaton. Alam naman natin na mayroong pang paraan sana para magamot yung ganong uri ng yanggaw. Lalo na hindi pa naman purong aswang kasi nga nakokontrol pa, sabi rin ni Carla, no. Yun nga lang, siguro hindi naman ganong kalakas tong si Mang Agaton kasi base dun sa panggagamot na ginagawa niya, santigwar yung tawag, no, o talagang tawas. Hindi natin alam kasi wala naman tayo nung nangyari yon, no. So yun, para sa akin napakaganda ng kwento. Talagang kapupulutan ng aral to, no. Tama naman yung sinabi ni Carla na huwag tayo basta-basta nagtitiwala, no. Lalo na kung hindi nyo naman kakilala. Lalo na sa ganyan, may mga pagkain, kainan, yan. Mag-iingat kayo, lalo na kung piyesta o kaya dayo kayo. Alam niyo naman, hindi lang naman to yung kwento natin ganun. Napakarami na dito sa channel. So yun, lagi kayong mag-iingat, ha? Tapos, ito nga pala yung shoutout ko, yung mga nakaraan. Sorry na agad kung hindi ko mabanggit lahat, no. Mabilisan lang to, mga kabaryo.
Unang-una si Ma'am Roslyn de la Perez, salamat po. Arlene Culsbesa, salamat. Carmelita Pruna, salamat. W. Montianos Vlog, salamat boss. Leo Daban, salamat. Juno Lakanda Lanka Badleda, salamat. Medyo nalilito sa pangalan boss. Maywin Kilang, salamat. Seljan Baru, salamat. Lita 5, salamat po. Ma'am Marilu Matsuda. Eugene Pineda, salamat. Norlang, salamat boss. Si Blue, salamat Blue. No, sorry. Late na yung shoutout natin. Si Rhea Reyes, salamat. Emil Bautista, salamat ma'am. Ma'am Gina Bel Bugador yun. Ma'am Gina Tatwala, salamat po. Hail Renled, salamat. Mary Grace Duyag. Evelyn Paul, salamat. Si Ma'am Lisa, shoutout sa'yo. Darin De Leon from Qatar, salamat. Corazon Clemente, salamat din po. Inday Samante, yan. Pilipina Palsario yon. Nedi Singian de la Cruz, salamat ma'am. Ayan. Ronel Tolosa, salamat boss. Inday ng Paris, salamat. Victoria G, yon. Cora Domingo from Canada, salamat. Alma Hornales, salamat ma'am. Bergie Emboltorio, salamat. Si Brenda Canyel, yan, salamat la, ingat po. Naida Bantilan, salamat. Ella Jade, salamat din. Esor Karake, yon, salamat boss Esor. Jonabel Sibulo, yan. Evangeline Kramer, salamat. Josephine Kots, no, yon. Mary June Maghinay from Kuwait, salamat. Happy Sigrani, salamat. May Sinita yon, salamat. Happy birthday pala kay Ma'am May Sinita. Yon, belated. Salamat po ma'am. Brain Omega, boss, salamat. Christine Farado, salamat ma'am. Yun pala ma'am Christine, alam ko may order ka, no? Pero pa-wait lang, medyo busy pa. Pero okay na yon, nakatabi na. Ipipm kita ulit. Hindi pa ako nakakapagbukas ng messenger ko eh. Si Ma'am Aracelia Asahi, salamat po. Si Dave from KSA, salamat. Marco Anthony, Shifter Place. Pinay sa Cyprus, salamat. J. De Leon, yan. From Lukban, Quezon, salamat. Meat Checks. Edwin Atienza, Joel De Guzman. Marcelino Baniked, salamat. From Bulacan, yan. Ino ng Bulacan, salamat boss. Si Ma'am Elsa Constantino, salamat ma'am. Catherine Blasquez. Marie Chris Pelayo, yon. Gerson Amar, yan. Charlune Roland, boss, salamat din. Tunax Gaming, yan. Yon, sa mga hindi ko nabate, pasensya na kasi ito yung mga matagal ng comment, mga siguro last 8 days o 5 days ago. Hindi lang tayo madalas makapag-shoutout pero nababasa ko naman yan. Yun nga, kung may komento kayo sa kwento natin ngayong araw, comment nyo na lang sa baba. Tapos, sa mga gusto kong makausap o magtanong tungkol dun sa tungkol dun sa mga gamit, PM kayo sa page natin, Kwentong Baryo Official yon. Ano naman yun, responsive naman ako ron, medyo busy lang. Ako makakausap nyo doon. So yon. Andun din yung iba't ibang mga gamit natin. Merong hindi ako napopost pero once na makapag-usap naman tayo, malalaman yon. So yon. Yun lang mga kabaryo. Yon, salamat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, no? Subscribe na kayo tapos i-share nyo na rin to para mas makatulong na mas marami yung makapakinig sa atin. So yun, maraming salamat ulit. Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.